ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Asahan na raw ang mas magandang panahon sa paglabas ng Bagyong Jose sa PAR o Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Pero bago yan, nakaranas pa rin ng masamang panahon ang ilang probinsya sa norte. May report si June Veneracion. Sa tuwing walang puklat ang pag-uulan, nagmimistulang bahagi ng dagat ang Almacen River sa Bataan. At kapag umapaw na ang ilog, gaya ng nangyari nitong mga nakaraang araw, banta naman na mas malawak na pagbabaha ang kasunod. Maniwala man kayo hindi, nakatayo ako ngayon sa bukana ng Almacen River. Sa likuran ko, dagat na po yan. Sa ilalim ko, napakakapal na burak, kaya napakababaw na ng bukana nitong ilog na ito. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na nakakaranas sa matinding pagbaha ang ilang bayan sa Bataan. Ang nangyayari kasi, hindi makalabas ng mabilis ang tubig, kaya naiipon sa mga mabababang lugar. Bukod sa makapal na burak, balaki din sa maayos na daloy ng tubig ang mga palaisdaan at baklad sa bukana ng ilog. Makatutulong pa sana ang tulay na ito sa paghatid ng tulong kung hindi ito nasira ng habagat noong nakarang taon. Kaya ang mga health worker nagbabangka na papasok sa mga binahang lugar. Inabot na rin ng baha ang Magsaysay Market sa Dagupan dahil sa pag-apaw naman ng Pantal River. Kasunod yan ang pagtaas ng tubig sa sunukalan na sinabayan pa ng high tide. Laking perwisyo tuloy ito sa mga tindera maging sa mga mamimili. Malalim yung tubig. Kasi high tide. Medyo mahirap din. Kasi baha. Baha, masyadong nahihirapan yung tao. Kasi tingnan nyo, matanda na. Yung baston ko, yung payong ko. Nagtitiis din mula sa tuhod hanggang bewang na baha ang ilang bayan sa Pangasinan. Kwento ng mga residente, sanayan lang daw ang labanan para makatagal. Pero ang ilang hindi kabisado ang mga kalsada, nagulat sa biglang pagtaas ng tubig. Sa Quezon Road sa Baguio City, humambalang ang mga tipak ng bato at gumuhong lupa kasunod ng pag-uulan. May nagre-rescue naman dito eh. Ganda-ganda nga alis. Pero pag ganyan, dahan-dahan na. Dahan-dahan na lang po sila. Tapos iyan na lang yung mga mag-ingat na lang. Sa ilang lugar, umaliwalas na ang panahon ngayong araw. Kaya naman laking tuwa ng mga mangingisdang ilang araw ring naapektuhan ng hanap buhay. Pero may babala sa kanilang Coast Guard. Inano namin sila, tinatawag na, namin sila ng advice na mas delikado po. Mas mahalaga siguro pamilya kaysa lumakot kayo. Pwede naman silang pagsamantala mo nang maghanap ng ibang sa lupa. Huwag mo na silang lumakot sa panahon na ito, malalaki talaga yung alon. Nagbabala rin ng Department of Trade and Industry sa mga mananamantala na magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng mga pagbaha dulot ng masamang panahon. Wala raw dapat maging price hike dahil sapat naman daw ang supply ng mga produkto. Bukas, extreme northern Luzon at Ilocos region na lang ang makakaranas ng buhos ng ulan mula umaga. Base yan sa datos ng The Weather Company. Mahihinang ulan na lang din ang asahan sa Central Luzon at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila naman, sa hapon na lang mataas ang tsansa ng mahihinang ulan bukas. Kahit na nakalabas ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Jose, alam mo, yan ay patuloy pa rin hatak ng hanging habagat. Pero dahil kumikilos ito papalayo patungo ng Japan, so yung hanging habagat din, tatangayin din ito. So sa ngayon, naranasan na natin dito sa Metro Manila yung mas madalang na ulan at kung umulan man, mahihina na lamang. June Veneracion, GMA News.